Dumating na nga yung package. Yay! So excited much kung anong laman nito. Char. Kunwari hindi alam. So ayan na nga. Nag-order tayo online ng crayfish. Kasi gusto natin kumain ng crayfish para matikman naman natin. No? Para hindi tayo bida-bida na oo nakakain. Pero sige, ito na nga. Nag-order tayo online. Although meron akong mga crayfish meron akong ganito rin. Kaya lang hindi ko sila kayang kainin. Kasi nga since alaga ko sila, inalagaan mo, may mga pangalan pa. Tapos kainin ko. So hindi ko talaga kinain. Nag-order na lang ako sa iba. So yun nga, i-unbox na natin to. Excited much. So dito ko pala to nabili sa SG Crayfish Farm. Kung gusto nyong bumili, message nyo lang sila. So yung bili ko dito is 1.9 all male. Kasi yung male is malalaki. Kaya puro male to sila. 1.9 per kilo plus kailangan mong magbayad dito sa styro ng 350. Plus binigay ko sa Grab is 400 instead ng 310. So, dinagdagan lang natin ng konti kasi ulan. So, ayun na nga. Buhay silang lahat. Ang ganda, ang laki. At saka ang linis na niya. Iba talaga to. Ano yan? Crayfish na naman? Kakainin daw. Kakainin. Oo, masarap ata yan. Try nga natin. Kakainin. Buttered. Asan patay, te? Ang linis niya. Yun o. Lutuin mo Ay, na di, yan. buhay pa. Buhay yan lahat. Lutuin ba na alagaan niya yan eh? Hindi lulutuin Lutuin pa. na yan. Meron naman akong crayfish, kaya lang hindi ko sila kayang kainin. Kasi nga, nasasaktan ako kasi may mga pangalan yun sila. Talagang kinabisado, no? Kahit marami sila, oo, kabisado ko sila. Pero hindi ko sila kayang kainin kasi syempre inalagaan mo yun ng ilang taon. Isa pa lang, oo, ilagaan mo ng matagal. Tapos, minahal mo na rin sila kasi kinakausap mo sila. Tapos, lulutuin mo, kakainin nyo. Parang hindi ko kaya. Pati yung anak ko, tuwang-tuwa sa mga binili ko. Kasi natutuwa siya dito talaga sa crayfish. So, ayan na nga, pinagkukulik ko na siya. Dadalhin ko siya sa freezer char. Kasi nga, dumating siya ng 4 p.m. magpa 5. Tapos, dineliver sa akin to ng 10. Parang umabot siya ng 5 to 6 hours. Galing San Pablo, Laguna. Ang tagal, ang layo. Talagang ganun ang lalamob. Pinalalamob ko kasi to yung parang hindi na namin to ibabrush, ililinisin kasi ang linis na niya, ang kinis ng mga balat. So yun na nga, excited na akong lutuin to pero hindi ko muna to lulutuin. Siguro bukas na lang, ilalagay ko muna to sa freezer. At least, fresh sila, buhay sila nilagay ko sa freezer. So ito na nga sila, natulog na. Talagang natulog sila, no? So ayan na nga, lilinisan muna natin. Although malinis na siya, hindi ko na siya kailangang i-brush. Siguro binrush na to nung may-ari. Pero ang gagawin ko dito, aalisin ko yung mga galaman niya para malinis, talagang malinis. At tatanggalin ko yung pinaka, niya, balbas. Ayan, tinanggal ko pati yung, yung mga galamay niya. Yung matira na lang yung claw para maganda, diba? Ang linis tingnan. At saka, nilagyan ko pa ng tong yan kasi ayaw kong silang hawakan. Dahil sobrang lamig din. At saka baka magising. Makagat ako, char. Takot yarn. So, nakagat na kasi ako talaga nito. Ang sakit talaga, maiiyak ka, char. Para talaga siyang crab. So, ayan na nga, hugasan natin, linisan natin maigi to. Talagang excited na akong iluto to. Gusto ko rin namang magluto nito, pero hindi lagi kasi nga, mahal to, mahal yung per kilo. So, yung pinagkuhanan ko nito, mura na lang tong 1.9 per kilo. Kasi yung iba talaga, halos lahat is 2.5 per kilo. So, pag 2.5 plus may delivery pang 400 plus meron pang styro. So, magiging additional 700. So, magiging 3,000 plus para lang sa crayfish. So, ito nakatipid na ako sa 1.9. Total of 2.5 din halos lahat. Kasama yung styro at saka yung lalamob. Lagpas din. Mga 2.5 or 2.6 ganyan. So, ganito palang linis niyan. Tatanggalan mo siya ng bituka dyan sa mismong puwet niya. So, iba yung sa hipon, no, kasi sa likod. Pero ito dito sa puwet niya mismo. Tsaka ang dali lang. Lagyan mo lang siya ng toothpick. Tapos, ayun na, matatanggal mo na siya. O, diba, ang bilis lang. So, yun na nga, lulutuin na natin. So, ayan na nga, pakukuluan na natin to sa Sprite muna para maganda yung texture. Ang ginawa ko dito, hinatian ko yung bandang buntot niya para madali siyang buksan mamaya. Para din manuot din yung lasa sa loob. So, yun ang sekreto dyan. So, nilagyan ko lang ng pamintang buo, laurel. Yan, nilagyan ko niyan para dun sa paglaga. At saka nilagyan ko na rin yan ng luya at asin. Yan. Luya at asin para maganda talaga yung pagkakalaga niya, manunuot yung lasa niyan. So, excited na talaga kami kainin to. So, yun na gano'n, ilagay ko na yung mga crayfish. So, pakukuluan muna natin to.
ng mga 10 to 15 minutes. Yun yung pakulo ko dyan kasi nga itong mga balat niya is matigas to. So pakukuluan muna natin to bago tayo gagawa ng sauce niya. So ayan o, ang ganda ng mga kulay nila. Talagang nakaka-excite ng kumain ito. Titikman natin for the first time namin to mikim ng crayfish. Ito pala yung tinatawag na ARC or Australian Red Claw. Yung meron ako mga maraming alaga is mga Clarkie. Yun yung mga colorful. So, ayun na nga, kumulo na siya. So, pwede na to. Pwede na natin tong lutuin talaga na gamit ang same na kawali kanina. So, ayan, naglagay tayo ng butter. So, yan ang una nating ilagay, butter. Tapos, pag ganito na, saka lang natin ilagay yung mga sauce. Siyempre, nilagyan muna natin ng tomato sauce. Tomato sauce yung nilagay ko dyan. Tapos, tsaka ko lang din nilagay itong mga, tsaka ko lang nalalay, late na. Nilagay ko yung bawang, sibuyas, at tsaka luya. So, ayan, pag kumulo na, so hinanaan ko muna yan para hindi masyadong masunog. So, nilagyan ko ng paprika. Yan, paprika yung nilagay ko dyan para manuot talaga yung kulay niya. Tsaka maganda talaga tingnan pag may paprika at masarap talaga to. Tapos, nilagyan ko na rin ng oyster sauce at saka shrimp cubes, asin. Nilagyan ko rin ng konting paminta. Marami akong nilagay dyan, di ko na lang pinakita. At saka konting Sprite. So, yun ang pinaglalagay ko dyan para sa ating sauce. So, ayan, ilalagay ko na yung crayfish para manuot dyan yung lasa papasok sa loob kasi natian ko yung bandang buntot niya para may lasa na talaga yung laman niya kahit isaw-saw mo pa may lasa na. Ayan, kumulo na agad. Sobrang bango talaga. Ayan, yun na nga, luto na siya. Yan na yun. Yan lang yun. Nilagyan ko lang ng lemon. So, ayan, titikman na natin. So, ito na yung butter shrimp ko. So, ayan, titikman natin kung masarap ba talaga or uulit pa ba tayo or hindi na. Malalaman natin yan. So, ito, 3 muna. Pero, kunwari, ilang yan. Baka maubos ko to lahat. So, ayan na nga. So, yung kain nito, dahil since that sobrang tigas ng balat nito, maubos yung ngipin mo, hindi mo pa rin mabubuksan yan. So, ikutin mo lang yung bandang ulo at saka katawan. So, ang sarap pati sauce pa lang panalo na. So, ayan, inikot ko. Ayan yung laman. Ang taba ng laman. Sobrang sarap talaga nito. Promise. Tikman nyo rin. Pero dapat ganito din yung luto. Ang sarap niya talaga. Para siyang, masarap pa siya sa hipon. Kasi yung hipon, pag titikman mo yung pinaka-meat niya, parang dry. Pero ito, malambot. Tapos juicy. Masarap yung crayfish. Imagine na kumain kayo ng lobster. Yun yung lasa niya talaga. Ayan, hinati ko na sa bandang puwet niya para mabilis na lang. Oh. Pero meron din talagang panghati dito na na ika-crack mo lang siya. Tapos magka-crack na yung mga balat niya. So, ayan, ang sarap talaga. The best. Ang ganda. Talagang hindi logi. Hindi talaga logi dito kasi ang sarap niya talaga. Pero di ko lang sure kung alin yung mas worth it, yung lobster or yung crayfish. Kasi yung crayfish, marami kayong makakain. Yung lobster kasi sobrang laki din ng ulo niya. Talagang ang bigat sa 1 kilo. Siguro 1 kilo, 3 kilo yung piraso. So ito kasi 1 kilo, 20 piraso. So hindi ka na logi. Lahat kayo makakain ito. Kaso yung asawa ko, hindi kumakain ng seafoods or any ganito. So kami lang nakain. So ayan na nga, tinikman na rin Ate Kakay. Sarap na sarap siya lahat umubos ng ulo since hindi namin kinakain yung ulo. Ang sarap daw sipsipin, pati yung pinaka-claw niya. Masarap daw yung laman. Yung claw niya para daw crab na mataba. Talagang sarap na sarap din sila Ate Kakay at saka si Ate Mona dito. At nag-request pa sa Ate Kakay sa sobrang sarap magluto daw ulit ako sa birthday ni Noah. Oh my God, te, mahal yan. Sabi ko palakihin niya yung maraming crayfish. Siya na mag-alaga noon, tapos lulutuin ko. Ito na nga sa Timona, tuwang-tuwa. First time din niya makatikim. Sarap na sarap siya. Grabe, ang sarap daw talaga. Siguro masarap din talaga yung pagkakaluto niya dahil talagang malinis, maayos, at saka pulido. Ang dami kong nilagay para sobrang sarap talaga siya kainin. So, ito na nga kami ng magnanay. So, itong anak ko is, ang dami niyang sugat. Sugat kasi hindi siya marunong mag-crack. So, ayan, dami niyang sugat sa kamay dahil sa crayfish. At saka sarap na sarap siya. Nasarapan talaga siya. O, sana naman hindi na kayo magalit sa akin dahil pinagsisilusan niyo yung mga crayfish ko. Yun na daw yung panganay ko. Yun na daw yung pinakamahal ko, yung crayfish kaysa sa kanila. So, yung anak ko lang talagang karamay ko sa pagkain ng mga seafoods. Itong si Kyla. Kasi yung dalawa, si Cyper tsaka si Noah, hindi rin nakain ng seafoods. Nagmana kay Noel. Hindi sila nakain. Kaya nga, pag may seafoods kami lang talagang 4. Ako sa
Ate Mona, sa Ate Kakay, at saka si Kayla. So, ayun na nga, sarap na sarap si Kayla. Tsaka hirap na hirap siyang magbalat. Siguro walang lakas to. Ang sarap talaga, grabe. Siguro magluluto pa ulit kami nito. Sayang nga wala na yung pinsan ko at saka si nanay. Sana matikman nila. Pero kung nandito sila, hindi kasya sa amin 1 kilo. Kulang, ubos. Siksik talaga. Grabe, walang naiwan kahit yung lemon. Takaw yarn. So, ayun na nga, masasabi kong worth it, masarap, panalo. Kaya pala mahal talaga ang crayfish kasi ang sarap ng lasa. So, nung tinanong nila ako kung ano ang lasa, ito na lang nagiging reply ko. Idaan ko na lang sa sayaw kung gaano kasarap to. So, ayan, ganito. Tawag-tawa si Kayla.